Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Pagpaayo sa track oval sa Cebu City Sports Complex, gipadali palarong pambansa 2024, buksan na og mang-adlaw. Mga trabante sa Mandawi City Hall nagpaigayon og silent protest. Upat ka mga panimay na ugdaw sa managlaing sunog sa Metro Cebu. Notadong karnapel nga babay nga unang moabang og sakyanan na sikop. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, pagpaayo sa track oval sa Cebu City Sports Complex gipadali na sa dili pa ang athletic event sa palarong pambansa. Samtang gisugo nila ang kahinlo sa tanan nga mga billeting quarters o venues aron kalikayan ang mga sakit. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga gitinguha sa Cebu City Sports Commission mao ang luwas nga paggamit sa track oval sulod sa Cebu City Sports Complex. Ilabi na nga gikabalak-an sa publiko ang mga nitumaw nga minor damages sa rubber track oval ato silang inspection sa nakalabayng weekend. Gibutyag DCCSC Chairman John Pajes nga giayo ang maong mga nagburot sa di pa magamit sa athletics event karong Hulyo 11. Going to be done. Of course, the most important is the track oval will be ready for the games on July 11 when we start the athletics competition, and definitely the track oval will be ready then. These are just minor repairs that are being done. Nakigalay usab ang technical committee sa habig sa DepEd aron makahimo og mga kinanglanong adjustment sa mga duwa. Kini aron luwas na makagamit ang maong track oval ingon man ang ubang mga pasilidad. These are very crucial lanes considering that they are very close to the finish line. So we have already coordinated with the technical consultant who is in communication with the contractor to do the necessary intervention so that it will be ready. Samtang isiguro sa city government ug DepEd nga luwas ang billeting quarters sa bisan unsang mga sakit nga posible matakbo yan ngadto sa mga delegado. Usa na ninimo ang kanun nga pagpanghinlo sa palibot o kung mahimo ipaubos usab sa fogging kini aron kalikayan ang pagtakboy sa dengue ngadto sa mga delegado. Provide the necessary water supply for the hygiene ng ating mga athletes, the portalets, the porta shower, additional shower rooms, ensuring toilet facilities are clean by providing support janitorial services. Hinuon kalipay sa DepEd ang nimo may nitong paghangop sa Sugbo alang sa labing dakong sporting event nga magsugod og mga adlaw. Dungan ka na silang pagpasigarbo nga 100% ng andam ang Cebu City alang sa palarong pambansa. Gian Navarro, CCTN News. Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia tuyong mibisita sa mga billeting quarters sa mga atleta sa palarong pambansa 2024. Nagpakisayod si Garcia sa mga delegado sa palaro o pipila sa mga nasugatang problema mao ang supply sa tubig. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro.
Nakita ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga hinay ang aga sa tubig ato sa pagbisita sa mga biliting quarters sa pipila ka mga public schools sa Dakbayan sa Sugbo. Sa nakalabay nga weekend, anaa sa 8 ka mga tungaan ang gibisitahan sa mayor og misubay usab sa kahimtang sa mga delegado didto. Kuyog niya mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office sa maong inspeksyon. Mato ni Garcia nga ilang hatagan dayon og pagtagad ang problema sa water supply o kinahanglan pa dayon ang pag-agas niini. Gisusi usab ni Garcia ang katulganan sa mga atleta, ilang lutuanan ug ubang mga pasilidad sud sa giandam nga biliting quarters. Hinuon mayo rasob ang ilang kahimtang ug nauyunan ra sa nahimo mga pagpangandam. Wa man hinon sila magkuwang sa tubig, pero paniguraduhon lang nato nga naagyoy supply sa tubig. Kaya importante gyud kayo ang tubig didto. Can you imagine over 1,000 people unya magdungan ba yan na usahig kaligo no o gamit sa banyo, so very important yun ang atong tubig. Misusi usab si Garcia sa Cebu City Sports Center ug nagpakisayod unsa na gyud kaandam ang venue sa di pa ang pagbukas sa palarong pambansa karong Martes. Taliwa kini sa mga nasugatang problema sama lang sa pagburot sa rubberized track oval diin payon kini sa contractor pagkahuman sa palaro. Gipasigarboy noon sa acting mayor nga 100% ng andam alang sa labing dakong sporting event sa nasod. Mong gilagoy ni Garcia nga bisan pa man sa kaandam dakong hagit nga giatubang ang pagsiguro nga magmalampuson ang palarong pambansa. Pinaginusab sa pagtinabangay sa publiko. Gibutyag niya kini ato sa flag raising ceremony kaganiang buntag. Also magpasalamat sa DILG, ABC, Bureau of Fire. Pasalamat kita nilang tanan because of course di nato ni mahimo kung dili patungod nila. Unya ang lead gyud ani tanan way lain ang Department of Education atong hatagag masipang pakpak. Principal, superintendents, pertig yung daghan. Ian Navarro, CCTN News. Mangita ang Department of Public Works and Highways og alternatibong ruta tungod sa nagpadayong road widening project sa Dakbayan sa Karkar. Natuki sa meeting nila ni Governor Gwendolyn Garcia nga apektado ang mga dagkong punuan sa Acacia kung idayon ang pagpalapad sa National Highway sa Barangay Pirilos. Tungod niini, nadesisyonan nga pagbaton og laing agianan aron masalbar pa ang mga punuan diin gatusan ka tuig na ang nagtubo. Matod sa DPWH Cebu First Engineering District nga mangita sila og mga pribadong luna alang sa pagtukod sa laing karsada nga mahimong agianan sa publiko. Mga trabahante sa Mandawi City Hall ni pahigayon og silent protest. Kini may kalabutan sa tinguha nga pagbalhin kang City Treasurer Attorney Regal Oliva. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa flag raising ceremony, nipahigayon og kadiyot nga silent protest ang mga empleyado sa Mandawi City Hall isip paghiusang suporta kang Attorney Regal Oliva sa giing pagpugos nga balhin niini. Ang mga empleyado nagsulob sabog itom nga sinina aron sa pagpakita sa ilang kasubo og protesta bahin sa pag-reassign. Mapasalamaton si Oliva sa suporta og pagmahal sa mga empleyado ngadto kaniya. Older you get in an institution, the more despised you become. But it is opposite on my side. It became that show of love and it's nice. It is very heartwarming. Matod ni Oliva nga wala siya nakadawat og official communication sa pag-reassign kaniya. Nakahibaw siya human siya tawagi sa Bureau of Local of Government of Finance. Siya gikatakdang ibalhin sa Navotas City sa Manila. So up to today, I'm still waiting for the order from the Department of Finance. I do not know yet when it will come, if it will come. So if it will come, then I will be a good soldier of the government, and I will not cause any hesitation to transfer and to have a smooth transition of power and functions with the city treasurer. Matod sa city treasurer nga wala siya masayod sa hinungdan sa pagbalhin kaniya og nagtuo nga may kabahin sa politika. It's never a normal reshuffling because my appointment as treasurer in Mandawi is a permanent capacity. So I am appointed by the Office of the President through the Department of Finance Secretary, but then it's in a permanent capacity. So when you are removed, it should be for reasons, no? Most
often than not, the reason that the treasurer would be removed from the local government unit is usually when the mayor requests. Totally different from this angle wherein I am removed from Mandaue City to be transferred to another local government unit wherein it is not the mayor who requested. Apparently, I do not know who requested, but I was told that it was from the office of the Speaker of the House. Si Mayor Jonas Cortez nagpadana og suwat ngadto sa Department of Finance kung mahimong mapabilin si Oliva isip City Treasurer labi na sa iyang dakong contribution sa syudad. Si Oliva nahimong Assistant City Treasurer ni atong tuig 2008 ug gi-appoint nga City Treasurer ni atong tuig 2015. Ubos sa leadership ni Oliva gikan sa 300 million nga city budget niabot na karon sa 7 billion pinaagi sa maayong financial management. Si Attorney Jamal James Kalipayan ang City Administrator nagkanayon nga nakalitan usab sila sa lakang sa pag-reassign kang Oliva. Nagtuo siya nga adunay mga opisyal nga naglihok niini apan dili sa national. Whether it's national or local, we just heard nga naay mga moves no nga ni himuan but walay particular tao nga ato ang lukuan. Pero of course, kami pod mismo no, we are worried because kaning lihok manggod no, this is not dili ni siya mahitabo out of the blue. That's what we are just worried about. Pero imposible sa gikas taas ang kuhan mo. Yes, I don't think nga di kani sa taas ang move no because I think wala may cause para himuon ni siya sa taas. Wala pa'y nasuta nga posibleng mopuli kang Oliva isip City Treasurer. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ni pahigayon og ocular visits ang mga sakop sa Mandaue City Substance Abuse and Prevention Office sa itukod nga balay silangan sa sitio Dungguan, Barangay Basak. Ang mao nga balay silangan magsilbi nga usa ka dugang intervention alang sa mga drug dependents aron sila mausab o maundang na sa paggamit sa ginadili nga drugas. Kini mamahimong temporary shelter sa mga drug warriors aron na sila matabangan o magiyahan sa ilang nga pagbag-o. Ang konstruksyon gibanabana nga moabot sa 4 ka buwan. Mosunod, 4 ka mga panimay na ugdaw sa managlaing sunog sa Sugbo. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz.
grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines' first National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Holy Spirit, Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network
Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, pagminos sa mga pasyenteng dadon sa mga tambalanan sa Department of Health, gitinguha karon sa ahensya. Pinaagi kini sa pag-abli sa ilang mga bukas center sa Cebu ug Bohol. Ang kasayuran hatod ni Navarro. Usa sa mga lakang nga gihimo sa Department of Health 7 mao ang pagbinos sa mga pasyenteng dadon sa ilahang mga tambalanan. Subay sa mando gikan sa Uluhang Buatan, tuyo nilang giablihan ang upat ka mga bukas centers kon bagong urgent care and ambulatory service centers sa Sugbo ug Bohol ning tuiga. Pinaagi sa mga programa, masinati usab sa mga tambalanan gikan sa managlayang LGU ang taas-taas nga matang sa paghatag og medical services. Dini sa Sugbo, nakig-alayo ng DOH-7, Vicente Soto Memorial Medical Center ug Cebu Provincial Government aron pag-abli na sa duha ka mga Sugbukas centers. Aduna nay giabliang Sugbukas centers sa Carcar City ug Bantayan Island, pinaagi sa ilahang mga provincial ug district hospitals. Mato ni DOH-7 Director Dr. Jaime Bernadas nga gituyo ang maong tripartite agreement kaniadto aron mas mapaduol pa ang advanced nga medical services sa kinabag-an. Ato rin kung si Governor Gwen mo pabuton tanan area mo bukas. Ganahan man gud siya. I mean, this is a concept man gud nga that would answer the problems of limitations sa atong mga local government. Balo ang limitation sa local government dili lang kwarta. Availability of professionals. Ipaigay usab ang training sa pipila ka mga doktor sa VSMMC ngadto sa mga Sugbukas centers aron makahatag og maayong matang sa pagpanambal ngadto sa mga pasyente. Ilabi na nga kinahanglanon ubos sa bukas center ang primary care, emergency and ambulatory care, surgical services ug uban pa ngadto sa mga rural areas aron hayan masulbad ang plano sa DOH-7 ug Kapitolyo nga maminusan pa ang gidaghanon sa mga pasyente sa syudad ilabi na sa VSMMC ug hayan mapaymuslan ang district hospitals pinaagi sa Sugbukas. Ang bukas concept nga order ni Secretary naghatag og ganang power sa atong mga DOH hospital o sa regional office nga mag-deploy dito og personnel nga makatabang sa mga panginahanglan ditong maong ospital. Sa katapusang bahin sa 2028, gitingwas sa DOH nga mablihan og ma-operate ang 28 ka mga bukas centers lukop nasod aron matiman ang dili mo menos sa 28 milyones ka mga kabus lukop nasod. Gian Navarro, CCTN News. Mga nawadan og trabaho sa Pilipinas misaka ngadto sa 2.11 milyon niadtong buwan sa Mayo. Suma sa Philippine Statistics Authority nga usa sa mga nakitang hinungdan mao ang epekto sa El Nino phenomenon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa Philippine Statistics Authority nga misaka ngadto sa 2.11 million ka mga Pilipino ang nawad-an og trabaho niadtong buwan sa Mayo. Mas dako kini itandi sa 2.04 million ka mga unemployed Filipinos niadtong Abril. Pasabot ni National Statistician o PSA Chief Claire Dennis Mapa nga misaka og 4.1% ang unemployment rate sa Pilipinas. Diin mas dako kini itandi sa 4% sa nakalabayng buwan. Samtang niabot na sa 95.9% sa katawhang Pilipino ang adunay regular nga trabaho o panginabuhian kon employment rate. Gikan sa 48.87 million ka mga employed individuals, anaara sa 4.82 million ka mga tao ang underemployed o nagita og dugang pang trabaho niya ng panahon na. Maong anaan na sa 9.9% ang underemployment rate. Diin, mas ubos kini itandi sa 14.6% ni tally o 7.04 million underemployed individuals niadtong Abril. Gipasabot ni Mapa nga pipila sa mga factors nganong nisaka ang gidaghanon sa mga walay trabaho mao ang epekto sa El Nino phenomenon ingon man ang Typhoon Aghon sa Luzon. Niya ng panahon na apektado ang agriculture sector tungod sa maong matang sa mga katalagman. Maong gisiguro sa National Economic and Development Authority (NEDA) nga magkahimo og dugang lakang ang gobyerno aron mas mulig-on pa ang labor market sa nasod. Gian Navarro, CCTN News.
Posibleng dili makatambong sa nagpadayong hearing sa Senado si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go tungod sa nasinating trauma. Kini mo gikumpirmar siyang abogado nga si Stephen David. Una niini may pasidaan si Senador Risa Ontiveros ug Senador Sherwin Gatchalian nga posibleng madakpan si Go kung magdumili kini pagtambong sa gipatawag nga hearing. Subay kini sa nagpadayong investigasyon kabahin sa mga gipangrondang Pogo Hub sa Pampanga ug Tarlac ug ang kalambigitan sa pipila ka mga opisyal sa operasyon. Mato ni David nga wala na makaanto si Go sa mga pasangil nga giatubang ug mag-agad na lang sa mga senador kung katuuhan ba ang medical reasons niini. Usa ka semana nga Learners Convergence Philippines 2024 ipahigayon sa Lapu-Lapu City sugod karong adlaw. Mga delegado gilauman nga moabot karong adlaw og ang lokal nga kagamhanan og DepEd Lapu-Lapu City Division adunay mga gipang-andam sa nagpadayon nila nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Ipahigayon sugod karong adlaw Hulyo 8 ngadto sa Hulyo 13 ang Learners Convergence Philippines 2024 sa Lapu-Lapu City. Ang dakong kalihukan gipasiugdahan sa Department of Education nga mao pinakadako nga face-to-face engagement sa mga tinun-an, kabataang leader ug mga education stakeholders nga mga representante sa 228 ka mga schools division offices gikan sa 17 ka mga rehiyon. Karong adlaw usab gilauman ang pag-abot sa 3,000 ka mga delegado. Gani ang DepEd Lapu-Lapu City Division gisugat ang mga delegado sa Mactan Cebu International Airport pinaagi sa mga sayaw. Andam na usab ang mga billeting schools nga modawat kanila nga mao ang Marigondon National High School, Marigondon Elementary School, Bangkal National High School, Basak Elementary School, Luok National High School, Pusok Elementary School ug Science and Technology Education Center. Niadtong Sabado gisusi na usab kini sa mga kapulisan aron sa pagsiguro sa kaluwasan sa mga mosalmot. Karong gabi adunay ipahigayon nga welcome night ang lokal nga kagamhanan sa Lapu-Lapu ug DepEd Lapu-Lapu City Division pinaagi sa usa ka welcome dinner aron sa pagpadayon sa mga delegado. Ug mga adlaw opisyal na nga buksan ang maong dakong kalihukan ug lauman ang presensya ni Vice President Sara Duterte. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Upat ka panimalay ang naugdaw sa managlahing sunog nga miigo sa syudad sa Mandaue ug syudad sa Lapu-Lapu kaganinang buntag ug niadtong Sabado. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Sa syudad sa Mandaue o sa kados sa Andanas nga parimay ang naapektaran sa sunog sa V. Albanio Street sa Barangay Magikay pasado alas 9 kaganinang buntag. O sa ka 40 anyos nga babay ang nakaangkon og first degree burn pagsuway og ikyas gikan sa sunog. Moabot sa 10,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Padayon pa ang investigasyon sa kabombiruhan sa hinungdan niini. Samtang niadtong Sabado sa buntag, tulo ka parimay ang naugdaw sa sunog miigo sa sitio San Roque, Upper Kagudoy, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Matud ni Eduardo Mercolo usa sa mga biktima nga ang maong sunog sugod sa parimay sa iyang igagaw nga si Denia Padillo. Apan sa maong higayon walay tawo sa parimay niini. Nabantayan na lang niya nga sa iyang pagawas dakong kayon ang iyang nakita og gilamoy na ang parimay sa iyang igagaw nga ni resulta usab sa pagkapaig sa duha ka ero ug usa ka motor. Nakontrolar ang kayo 26 minutos sukad sa pag-ulbo niini og gideklarar nga fire out alas 9:54 sa buntag. Wala ray natalang na angol sa maong insidente. Gibanabanang mukabat sa 180,000 ang nahimong danyos niini. Ang nibutong nga butane may usa sa gitan-aw hinungdan sa maong sunog. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Musunod, notadong karnapel nga babay nga unang muabang og sakyanan na sikop. Kanuguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
empowered and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Holy Spirit, Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fine, so great and affordable for you to enjoy. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumbil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang kalipapa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon
kang Hesus. Hangtod sa layan atong panaguban, daghang salamat. Siya. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, babae nga notadong carnapper nga magpatuo nga moabang og sakyanan na sikop sa Highway Patrol Group. Usa ka negosyante ang mireklamo nga wa na giuli ang iyang sakyanan og nasuta nga gibaligya na diay kini sa lain. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Gipasaka nagkasong duha ka ihap sa falsification of public document ug laing kasong karnaping ang usa ka babae nga nalambigit sa rentangay o rentsangla nga modus netong Hunyo 19, 2024. Ang suspitsado gila nga si Sarmin Cansada Pataringhog, taga number 2 Rochelle Homes, Tikyan 1, Barangay Manila, Dakbayan sa Mandaue. Ato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Regional Chief sa Highway Patrol Group 7, nga miabang kining suspitsado og sakinan sa usa ka negosyante nga si alias John nga taga Barangay Tisa netong Hunyo 17. Apan na natingalan na lang ang maong nga biktima na wala na mauli ang iyang sakinan o dili na usab makontak aga na karehistro sa ilang kontrata nga numero. Tungod ani nagpatabang na kini sa Highway Patrol Group 7 aron mabawi ang iyang giabangan nga sakinan ug madakpan ang suspitsado. Gilusad dayon sa HPG7 ang manhunt ug follow-up operation ug manampuson nila nga nadakpan ang suspitsado sa pinuanan sa Barangay Manila sa Dakbayan sa Mandaue. Nakuha nila ang sakinan nga Mitsubishi Expander Cross na doon plate number nga GBA 4530 ug usa-usab ka Toyota Avanza na doon plate number GAP 8186 sa usa ka hotel nga himutang sa Barangay Sumangdako sa Dakbayan sa Mandaue alas 5 sa kadlaw nitong Hunyo 22, 2024. Samtang wala na madokumento pa ang laing trupa ka mga sakinan nga gikuha usab sa mga tag-iya niini sa parking lot sa mga hotel human makapakita og dokumento nga sila ang tag-iya sa mga sakinan. Gipasabot ni Parilla nga ang modo sa mga suspitsado mao ang pag-abang og mga sakinan nga gipost diha sa marketplace. Ila matud pa kining abangan og taas nga panahon kini base sa kontrata nga permahan sila nga biktimahon ug mohatag nig dili tinuod nga dokumento sama sa lisensya ug uban pa human nga makahatag og down payment sulod sa pipila ka adlaw. Ang ilang buhaton mao ang paghimo og fake nga dokumento sa Land Transportation Office nga ang maong sakinan gitransfer na sa mga suspitsado. Mo rent ni siya sa mga rent car for rent through sa marketplace or Facebook niya ilahang accordingly mo rent sila for a longer term then mag down payment but later on ilahang gi-falsify ang documents. So as of now wala na tong ato ang kinaraan nga i-cut and wheel bitaw i-tampered ang mga engine number chassis number. As of now ang ilahang buhaton is i-falsify na ang mga documents. So na-transfer na sa nga ni Charmin ang OR and CR. So that's why ang kato-ato ang another victims at ang mga gibaligyaan, ang mga possessor ilahas ang gipalit. Pagka Hunyo 19, 2024 ang gihimo sa suspitsado iya kining gibaligya sa laing tao gamit ang fake nga registration nga dokumento apan nasubay kini sa HPG7 human masikop si Patalinghog ilang nasuta sa PNP e-warrant system nga duna di kini pending warrant over sa kasong falsification of public document sa sala ni Judge Charina Gupico Navarro Quijano, ang presiding judge sa MTCC Branch 2 sa Dakbayan sa Talisay nga dunay piyansa nga 36,000 pesos. Nagtuo si Parilla nga dunay pay Nadakpan sa Mabolo Police Station kagabi ang lalaki nga nangawat og cellphone sa Balikbayan sunod sa usa ka mall sa North Reclamation Area ning Dakbayan sa Sugbo. Giila ang dinakpan nga si Jeffrey Cabreros taga Virama Avenue, Barangay Calamba ning Dakbayan. Nakuha usab gikan kaniya ang mga pinakete sa gituang shabu nga motimbang og 10.15 gramos nga nagkantidad og kapin 69,000 ka pesos og armas. Mato di Police Major Romeo Kaakoy Jr., hepe sa Mabolo Police Station nga niadto sa kareta ang sospetsado aron mopalit og illegal nga drugas apan nakit-an sa mga nagroving nga pulis. Giawhag ang duha ka babae nga nabiktima sa kawat nga muadto sa ilang opisina aron dugang mapasakaan og kasong pagpangawat. Muabot sa 35 ka mga individual ang nasikop sa kapulisan sa Lapu-Lapu City sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon SACLIO. Samtang nasakmit ang mga illegal nga drugas sa Dakbayan sa Sugbo ni Kunhod.
Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Sa gipahigayon nga tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kun sa Cleo sa Lapu-Lapu City Police, gikan adtong Hulyo 5 ngadto sa 7, adunay pagkunhod ang nasakmit nga illegal nga droga sa karon nga operasyon. Kung itandi sa nang labay nga mga sakleo, anaan na lang sa dulan 270,000 pesos ang ilang nakumpiska. Human nababagan sa kapulisan ang pagsulod sa dakbayan sa 39.41 gramos nga gituohang shabu gikan sa 11 ka mga street value individuals. Gidayeg ni City Director Police Colonel Ali Baron ang maong resulta sa operasyon. Matud niya nga nagpamatuod kini nga ang kapulisan padayon ni nakigbatok sa tanang matang sa illegal ug mapugnan ang pagsulod niini sa dakbayan. Subay pa niini 11 usab ka mga sugarol ang nadakpan atol sa maong operasyon ug nakuhaan og 2,720 nga kwarta sa sugal ug mga gambling paraphernalia. Ana usab sa kustodiya sa kapulisan ang 11 ka mga gipangita sa balaod pinaagi sa pag-implementar sa ilang court-ordered warrant of arrest kung diin usa kanila ang most wanted person. Samtang duha ang nakuhaan og walay lisensya nga mga armas. Ang maong sakleo lakip sa gibuhat nga pagpangandam sa kapulisan alang sa Learners Convergence Philippines 2024 nga ipahigayon sa dakbayan sugod karong adlaw Hulyo 8 ngadto sa 13. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Duha ka unom ka mga responsable nga milungkab sa dakong tindahan sa Danao ni antong Hunyo 20 sa kadlawon na ilhana. Ang maong mga tulisan nagbase sa Luzon nga dunay daghang kaso sa pagpanulis. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nailhana sa Danao City Police Station ang duha sa unom ka mga suspitsado sa paglungkab sa dakong tindahan sa mga syudad ug misakiyo sa gibanabana dulan 5 ka milyon ka pesos nga balor sa mga alahas gikan sa usa ka jewelry store sa sulod sa maong tindahan nitong Hunyo 20, 2024. Matud ni Police Lieutenant Colonel Clark Ike Ariola, hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Danao, nga base silang investigasyon ang maong mga suspitsado nga nailhan gingong nga nagbase kini sa Luzon area. Human sa insidente miumol dayon si Ariola og Special Investigation Task Group SITG station level din niyang gipatawag ang tanang investigador lagip na ang ubang stakeholders sa mga syudad aron motutok sa pagpangita og pag-ila sa mga suspitsado. Ilang gipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera ug dinhilang nasuta nga nag-abang kini nga pension house sa gawas sa Dakbayan sa Danao. Duha ka adlaw sa wala pa ang krimen, nag-abang ng daan sa pension house ang mga suspitsado ug human sa pagpanglungkab dali usab ni nga mi-check out nakuha nila ang plate number sa sakinan nga ilang gigamit ug ilang nahinabi ang tag-iya nini nga mao'y nagkahatag og impormasyon sa mga investigador. Human makuha ang hulagway sa duha nga may naklaro sa CCTV camera, ilang gitandi sa picture nini nga naa sa kustodiya sa PNP ug ilang kining gipakita sa mga nagpuyo og positibo ni nga miila sa duha din ang usa nini nadakpan na sa kapulisan sa Luzon atong 2020. Yes ma'am, because after the incident we established an SITG station level Special Investigation Task Group Princetown and we designated taskings to our personnel. Tapos yun niya, it was found out. We are very thankful with the region also and the province because all of the stations participated in the investigation. It was found out that they were staying in a pension house outside of Danao. Dugang ni Ariola nga ilang ipangsuta usam kung doon na may koneksyon ang pagpanglungkab sa usa ka dakong tindahan sa Dakbayan sa Karkar natong Hunyo 29, 2024. Kini tungod kay susama man ang modus nga gihimo kini sama sa pagbangag sa sementadong bungbong sa luyo sa tindahan. Ang mga CCTV video nga nasa kustodiya sa Danao City Police Station ilan na sa mga gipakita sa mga investigador sa kapulisan sa Dakbayan sa Karkar. And it was presented, sir. They're trying to look at the possibility. Kasi yun niya, wala silang CCTV footages na clear. So, binigyan na namin sila ng identity. So, it is up to them to identify witnesses and possibly nakita ba itong mga tao. Ang posibilidad nga wala pa makagawa sa isla sa Sugbo ang mga suspitsado tungod kay human sa duha ka insidente sa pagpanglungkab. Mato ni Ariola, ilan nang gipang monitor ang mga exit points sama sa mga pantalan og airport nga dito posibleng moagi. Giandam na nila aga mga dokumento sa pagpasaka sa kasong robbery batok sa mga suspitsado. Nagtuo si Ariola nga dunay mga local boys nga kauban sa mga notadong tulisan nga mousab karon ang gipang ila sa mga investigador sa Dakbayan sa Danao. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
This is of love. This is of love.